Sa ibang content creator guys, sobrang bilis nila maabot itong requirement na to, especially sa monetization dito sa YouTube. And alam naman natin guys, kumpara sa ibang requirement, isa ito sa pinakamadali na pwede nyong ma-reach dito sa YouTube, which is yung 4,000 watch hours requirement. So dito guys sa vlog na to, pag-uusapan natin yung pinakamabilis at pinaka-practical way paano nga ba natin pwede makuha yung 4,000 watch hours requirement sa YouTube monetization. So hindi na natin papatagalin to guys, let's go! And guys, kilala nyo naman si DJMA, no? So straight to the point na paliwanag, direct to the point tayo ngayon. And guys, gumawa lang tayo ng ilang points, no, na pwede kong ibahagi sa inyo kung ano ba yung mga mahalagang bagay na dapat nyo tandaan, or kung gusto nyo ilista guys, yung mga babanggitin natin sa vlog na to, ilista nyo. So yung number 1 guys, gumawa po tayo ng mga videos na mahaba, like 8 minutes to 30 minutes. So para sa mga content creators na bago dito sa YouTube, so ano nga ba ang watch hours? Okay, yung watch hours guys is yung total na oras na kung saan nalilikom ng mga videos natin, depende po doon sa mga nanonood sa atin, kung gaano nila kahaba pinapanood yung videos na meron tayo, mapa live stream or mapa long form videos. So for example guys, meron kang isang video na 20 minutes. At doon sa video na doon guys, nagkaroon ka ng 1,000 views. So total in all no is 333 watch hours agad yung makukuha mo doon sa video na yon, kung sakali man na nagkaroon ka ng 1,000 viewer na tinapos yung isang 20-minute na video mo. Okay, so ano ba yung mga contents na pwede nyo gawin dito? Most of the time guys, no, tutorials, no, yung mga story, ayan, yung documentary, podcast, and of course, reaction video. Kasi ito yung mga contents talaga guys na tinatapos ng mga viewers natin. So yung mga ganitong klaseng content, in demand po siya kung balak nyong humakot ng watch hours sa inyong mga YouTube channels. So guys, dapat ito yung target nyo kung magpo-focus man kayo sa watch hours. Okay, so 10 to 15 video uploads na merong tig 15 to 30 minutes duration. Okay, kasi alam naman natin na lahat yan nakadepende sa panonood ng viewers natin at kung gaano kahaba yung mga videos na meron tayo. Mapa long form videos or live stream. Number 2, gumamit po tayo ng live. So samantalahin po natin yung live streaming featured ng YouTube kasi sa mga di nakakaalam guys, yung counted doon sa 4,000 watch hours ng requirement ng YouTube for monetization is manggagaling po yan sa long form video and live stream. Ayan. So ano ba yung pinakamabilis na paraan? So 1 oras na live, like for example, may nanood sa'yo na 100, so pwede ka makakuha agad ng 100 oras or 100 watch hours. So 2 to 3 times live per week, so pwede po yan para mas mabilis kayo makaipon. So ano ba yung mga pwede nyong gawin content sa inyong mga live streaming dito sa YouTube? So pwedeng Q&A, okay, question and answer, kwentuhan, ayan, gaming live, lalo na kung meron kayong community or yung niche na meron kayo is nakapokus talaga sa mahahabang topic. So pwede po yan, no? Mga tutorials, ayan, so motivation and podcast. Okay, so guys, katulad ng sinabi ko, lahat po yan nakadepende sa mga viewers natin, sa community na meron tayo. That's why mahalaga din po na samantalahin nyo yung live streaming. Lalo na hindi naman lahat ng mga viewers natin ay talagang excited na manood sa atin. Mas gusto nila minsan na naka-live tayo, mas nakikita nila tayo in person. So yung live streaming guys, magagamit nyo po yan para mas mapabilis yung paghakot nyo ng 4,000 watch hours dito sa YouTube. So number 3 guys, pumili kayo ng high retention content. So pag sinabing high retention content, ito yung mga contents natin sa YouTube na almost 90 to 100% ng mga viewers natin talagang dapat tapusin nila yung video. So for example natin guys, no, storytelling. So pag gumagawa tayo ng storytelling or nag-edit tayo ng mga video about story sa YouTube, so most of the time guys, tinatapos talaga ng mga viewers natin pag story yung ating content. And of course guys, yung mga may part 1, may part 2, no? Siguro naman pagka nagustuhan nyo yung isang story or isang content na may part 1, for sure gusto din natin panoodin yung part 2. So malaking bagay din po yan guys na may part 1, may part 2 kayo. And then guys, tutorials na may step by step. Hindi mo naman agad malalaman yung isang bagay kung lalaktawan mo yung first step. So ito guys, yung mga step by step tutorial, malaking bagay siya sa watch hours, lalo na mas madami ang nangangailangan ng mga bagong kaalaman dito sa social media. So yung mga tutorials na may step by step, dun guys, malakas din makahakot ng watch hours ito. And guys, true stories, horror stories, facts, so mga history, malaking bagay din po yan kung gusto nyo talaga mas mabilis maabot yung inyong mga watch hours. And iwasan nyo guys yung sobrang ikling video kung watch hours ang goal nyo
dito sa YouTube. Number 4 guys, huwag niyong kalimutan na i-optimize yung ating mga video titles, ayan, video thumbnails, and of course, description. Ito mga nabanggit natin guys, ito yung dahilan kaya in the first place may nanonood sa mga videos na meron tayo. So yung title natin guys, for curiosity, okay, and of course yung thumbnail natin kung malinaw, no, kung kayang mag-attract ng mga viewers, kasi the more na talagang mas malinaw yung mensahe ng ating mga thumbnails is mas makakahakot tayo ng mga bagong viewers and subscribers sa ating channel. And guys, yung description, malaking bagay din po yung paglalagay natin ng keywords para makategorize yung content na ina-upload natin dito sa YouTube. Like for example, paano kumita sa YouTube kahit 0 subscribers pa lang. So for sure, madaming mga baguhan dito sa YouTube ang magiging interested sa topic na yon. But syempre as a content creator, dapat i-justify mo yon. Kasi kung hindi mo mapapaliwanag yung bagay na yon, maaaring maging clickbait ang kalalabasan. Which is magiging pangit yon para sa'yo, sa reputation mo as a content creator. So ito ay example lang guys na pwede nyo gawin. Para kahit papano magkaroon kayo ng mga bagong subscribers, viewers dito sa YouTube na pwedeng manood sa mga long form videos natin in the long run. Sa panahon ngayon, mahirap maghanap ng recharging platform na safe and reliable na kung saan makakamura ka sa mga loads, gaming points, live streaming coins, and gift cards. Sa tinagal-tagal ko dito sa social media, isa lang ang pinagkakatiwalaan ko. Ito ang CocoDP. Bukod sa mga nabanggit ko, madalas silang may payment and discount sa mga product na bibilin mo. Just use the Cocoin payment method para magkaroon kayo ng maximum discount. Huwag nyo din kakalimutan na gamitin ang link na nasa comment section depende sa location nyo. Make sure na mag-login bago bumili para maging eligible sa mga available discounts. Sa gaming, meron sila for Windsmith, Delta Force, Free Fire Mobile Legends, and many more. Sa live streaming apps naman, Popolive, Bigo Live, Star Maker, at marami pang iba. So DJMA, paano ba kami pwede makabili dyan? First, click nyo ang link na nasa comment box. Second, mag-login sa CocoDP. Third, piliin ang product na bibilhin mo. Fourth, ilagay ang user ID at pumili ng package na gusto nyo. Fifth, piliin ang Cocoin payment method for maximum discount. Sixth, ilagay ang email address and click buy now. Ilang segundo lang papasok agad ang mga points or coins na binili nyo at pwede nyo ito check mismo sa email or accounts nyo. Kaya tuwing magre-recharge, dito na tayo lahat sa CocoDP. So number 5 guys, gamitin po natin yung shorts para sa traffic. No, hindi traffic sa kalsada ha. So pag sinabing traffic, ito yung nagiging reason para magkaroon ng exposure yung ating channel or yung mga long form videos na meron tayo. Okay? Alam naman natin guys na yung watch hours na nakukuha sa shorts, dagdag kaalaman na lang din ay hindi po yan counted ha sa 4,000 watch hours requirement. So ang counted lang po sa shorts ay yung public shorts views. Kasi bukod sa 4,000 watch hours guys, kung hindi nyo prepare yung 4,000 watch hours, so pwede nyo i-focus yung shorts na 10 million public shorts views ang requirement naman doon. Okay, pero para sa akin kasi guys, mas madali talaga yung 4,000 watch hours. Pero paano ba nakakatulong yung shorts? So ito na nga guys, no? So pwede kang makakuha ng subscribers. Katulad nung binabanggit natin sa live na yung mga shorts natin is pwede po siyang maging exposure or nakakatulong ito para ma-expose yung ating channel and video sa mga bagong subscribers and viewers. Okay, and of course guys, dahil dito pwedeng dalhin ng mga shorts natin, yung mga viewers natin sa ating mga long form video. So guys, example, okay? Gagawa ka ng shorts and then ilalagay mo yung link ng long form video na meron ka. So parang bibitinin mo yung viewers mo. So syempre yung mga viewer, magiging curious sila o parang gusto nilang panoodin yung buong video. So dahil doon, it will lead them to the long form video. So parang ang gagawin mo guys doon sa short is kukuha ka ng small clip ng long form video and then pag nabitin sila, automatic alam na nila kung saan sila pupunta. So syempre kailangan mong ilagay yung link ng long form video para doon sila dumiretso kung sakali man na maging interested sila doon sa video na yon. So yung number 6 guys, sobrang halaga din po na makipag-collab kayo sa mga content creators na meron kayong same niche or same target audience. Okay? So ako guys, hindi ako masyado nakaka-experience netong collaboration and hopefully may experience natin siya soon. So ano ba yung nangyayari once na makipag-collab tayo? So syempre makikipag-collab ka sa isang content creator na merong sariling community. Or let's just say may sarili siyang mga target audience or may sarili siyang subscribers or viewers. So pag nakipag-collab ka sa isang tao, pwedeng yung subscriber niya is mag-subscribe din sa'yo or pwede ka rin nilang panoorin. Ganon din yung pwedeng mangyari sa kanila
no, dun sa mga subscribers na meron ka, vice versa. So parang nagtutulungan kayo na makilala ka ng subscriber and viewers niya at ganun din doon sa kakolab mo para matulungan mo siya na magkaroon ng subscribers and viewers na galing sa'yo. So ganun kahalaga guys yung collaboration din pagdating dito sa YouTube. So pwede kayong makipag-live doon sa kakolab nyo. And of course guys, mas mabilis din pwede dumami yung viewers nyo. So pag mas madami yung viewers, mas malaki yung chance na mabilis nyo maabot yung 4,000 watch hours requirement dito sa YouTube. So guys, I think ito na po yung pinakahuli. Last but not the least, hulaan nyo. For sure, alam nyo to. Lagi natin binabanggit sa mga vlogs natin ito. So yung pang-pito natin guys is consistency. Ayan. So 3 to 5 videos per week. Yun yung pinakang suggestion natin sa inyo kung balak nyo po talagang mahit yung 4,000 watch hours sa pinakamadaling paraan. No? And of course guys, yung videos natin, 2 long form, 1 live stream. Every week po yan. But syempre guys, depende na po yan sa inyo. Depende doon sa niche na meron kayo, paano nyo mahihit yung 4,000 watch hours sa requirement dito sa YouTube. At lagi ko sinasabi sa inyo guys, na kung gusto nyo po talaga mabilis mahit yon, dapat mag-focus lang kayo sa isang niche. And most of your videos dapat long form talaga yan. Katulad ng mga nabanggit natin kanina para mabilis nyo maabot yung watch hours sa requirement nyo. So ano ba yung mga dapat natin iwasan lalo na kung nasa proseso po tayo ng pagkuha ng 4,000 watch hours sa pinakang practical na paraan. So guys, iwasan nyo yung pagbili ng views ng watch hours, iwasan po natin yung sub for sub, yung pag-loop ng video, iwasan din po natin yan, especially sa ating sariling device. Alam naman natin na pwede tayo magkaroon ng violation sa ganitong paraan and of course, pwede kang maban. Ayan, and pwede ka rin hindi ma-approve sa monetization. So even though sinundan mo yung ating mga tip kanina, pero kung ikaw naman ay nagkaroon ng violation, so kawawa naman, lalo na yung mga content creators na gustong-gustong ma-monetize dito. So iwasan po natin yung mga bagay na to, na binanggit natin, ito lang. Okay? So ano ba yung realistic timeline? Bilang isang content creator na gustong-gustong ma-monetize dito sa YouTube, ano ba yung aasahan namin DJ na gaano ba namin katagal gagawin to? So guys, no? So kung kayo po ay seryoso sa ginagawa nyo, so 1 to 3 months, posible makuha nyo agad yung 4,000 watch hours dito sa YouTube. Pero kung daily ka magla-live plus pag-upload ng long form videos like 3 to 5 times a week, so mas mabilis nyo pwede makuha yung 4,000 watch hours dito. And guys, for sure may mga viewers tayo today na medyo nabitin or medyo nakukulangan doon sa advice natin about sa topic natin for today. And yung iba magtatanong for sure na DJ, baka may blueprint ka dyan na kailangan talaga natin sundin. Yung tipong pag sinunod namin, talagang 100% makukuha namin yung 4,000 watch hours. Alam nyo guys, pagdating sa content creation, lahat po yan ay nakadepende sa atin. Okay? Doon sa klase ng niche na meron tayo. Katulad ng mga binanggit natin kanina, ayun po ay example ng mga contents or niche na pwede nyong gawin kung gusto nyo maabot ng mabilis yung 4,000 watch hours. Meaning, lahat po yan ay nakadepende sa input nyo as a content creator. Kasi lahat po tayo may kanya-kanyang method na sinusunod. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang community, may kanya-kanya tayo mga viewers. So that's why lahat po yan ay nakadepende kung susundin na lang natin yung mga tips na binigay ko sa inyo. So maaaring hindi gumana sa inyo, maaaring gumana naman sa iba, lalong-lalo na kung porsigido po sila sa pag-abot ng requirement dito sa YouTube. So yun lang naman guys yung masasabi ko, especially doon sa mga nangangailangan ng advice and tip para mas mabilis po nila maabot yung 4,000 watch hours requirement dito sa YouTube, lalo na sa monetization. Di ba? Hopefully nakatulong po itong vlog na ito sa inyo. And kung sa tingin nyo guys talagang nakatulong ito, don't forget to subscribe my channel DJ Yamay for more videos like this. And of course guys, mega love shoutout sa mga viewers natin na always nag-aabang ng ating vlogs and live. Ayan, so maraming salamat po sa inyo at sa mga exclusive members ng ating channel. Syempre hindi natin kakalimutan yan na lagi natin pineplex every end of our video para magkaroon naman sila ng konting exposure at makilala po sila ng ating mga viewers and subscribers. And guys, meron silang tinatawag na monthly community post na every month ipinopost po natin sila once a month sa ating community para mas makilala po sila ng ating mga subscribers. So guys, yung pa-member po sa ating channel is $1 or 59 pesos kung di ako nagkakamali. Every month po yan. Okay? And kung sa tingin nyo guys, medyo nabitin kayo sa vlog natin for today, so meron akong iiwan na video dito.
And of course, playlist. Ayan, na makakatulong sa mga baguhan na YouTuber and of course, sa mga nakikipagsapalaran dito sa YouTube. So, yun lang naman guys. Maraming salamat sa panonood and God bless po sa ating lahat.